Tuloy raw ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kanilang mga petisyong inihain ng Korte Suprema o sa kabila ng petisyong inihain sa Korte Suprema para ipahinto ito. At kaugnay niyan, kausapin natin si House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga. Maraming salamat sa kita. Opo. Kailan po magsusumiti yung House Justice Committee ng komento sa Supreme Court kaugnay sa petisyon ni VP Sara na ipahinto yung impeachment proceedings? Well, meron po tayong 10 araw mula po dun sa order. So I think around the 18th or the 19th po ay magsusumiti po ang Kamara no, ng amin pong sagot doon po sa order to comment ng ating pong Korte Suprema. At wala naman po magiging problema sa pagdinig kapag nagsimula na yung pagdinig kahit hindi pa nagsusumiti ng komento sa Supreme Court? Wala po. Wala na po makakapigil doon po sa pagdinig bukas. April 14, House impeachment hearing po laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay araw ng mga resibo, ito po ay araw ng mga ebidensya, ito po ay araw ng katotohanan. Doon po sa mga paratang laban sa kanya. At kumpirmado po talaga na dadalo si Ramil Madriaga sa committee hearing bukas at iba pang mga personalidad na ipinasubpi na po ng komite. Magpapakita po si Ramil Madriaga bukas harap sa pagdinig para bigyang patotoo ang mga aligasyon na inilagay niya po sa affidavit niya laban kay Vice President Sara Duterte. So meron po siyang window ng 8 a.m. to 5 p.m. para dumalo po sa amin pong pagdinig. Yun po yung una, so we will have to test his credibility at yung pong nilalaman ng kanya pong affidavit. Pangalawa, isasalang din po yung pong Philippine Statistics Authority para makilala na ho ng mundo kung sino si Mary Grace Piatos. Kung totoo ba siyang tao at kung hindi siya totoong tao, bakit ho siya tumanggap ng confidential funds mula po sa mga opisina po ni Vice President Sara Duterte. Ano naman pong reaksyon niyo sa turing ng kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga na weakest link daw siya? Well, ano po ninyo kung weakest link si Ramil Madriaga? Ang remedyo po dito ay humarap po ang pangalawang Pangulo bukas. Hindi ho sa isang press briefing ng kanya pong abogado para sa perjury lamang po. Para huwasakin po ng ating pong pangalawang Pangulo ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. I think yun po yung challenge ng committee sa kanya kung ang kanila pong pagtingin. Si Ramil Madriaga po ang weakest link ng impeachment complaint po na ito. Meron po ba tayong aasahang bago mula kay Madriaga sa pagdinig bukas or papatunayan niya lang talaga kung ano yung nakasaad sa kanyang affidavit? Well, titignan ho natin kung ano pa ho yung mga may daragdag. Lalo't marami ho mga clarificatory hearings na gaganapin pa bukod po sa araw po bukas. No? At marami din po mga clarificatory questions na magmumula doon po sa affidavit at sa mga sasabihin pa ho ni Ginoong Madriaga bukas. So very important ho, manood po at tunghayan po ng ating po mga kababayan yung pong impeachment hearing po bukas. At matatalakay na po bukas yung issue ng SALN, tax records at financial documents ni Vice President Duterte at paano po ito makatutulong sa impeachment? Well, kapag po may panahon pa, yung pong mga isusumiti po ng BIR, ng Ombudsman at ng SEC, tax, corporate, financial statements at SALNs po ng ating pong pangalawang Pangulo ay pwede mong maisalang po bukas o sa mga susunod pong mapagdinig. Mahalaga po ito para makita ho natin yung patunay doon po sa aligasyon ng unexplained wealth at SALN violations ng ating pong pangalawang Pangulo kung talaga nga bang magtutugma doon po sa kanyang binabanggit na 88 million net worth noong po 2024 SALN. At para po sa mga manonood bukas, mahalagang malaman nila na ito hindi kailangang patunayan talaga na guilty siya dun sa isasagawang pagdinig bukas sa mga susunod pang mga panahon dahil ito ay mangyayari lamang kapag napunta na sa Senado yung kanyang kaso. Tama po ba? Tama po. Bukas po ay pagtitiyak lang po ng tinatawag pong probable cause. Ibig sabihin, hindi pa ho ito pagtatakda ng guilty or not guilty dahil ito po ay poder po ng Senado. Pero mahalaga rin po para sa Kongreso na pagdaanan po yung proseso ng pagkalap po talaga ng tama at totoo pong ebidensya. Para tiyakin ho natin na pagkasalang po sa Senado, lahat po ng mga maipapasang dokumento, lahat po ng mga akusasyon ay talagang nakabatay sa katotohanan
nakabatay po sa dokumento at nakabatay sa ebidensya. Ay, maraming salamat po, House Justice Committee Member Representative Terry Ridon. Maraming salamat. Magandang umaga. Susubukan po namin hingin ang reaksyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga naging pahayag ni Congressman Ridon.